may orientation ng bayaran, pero itong mga kasama ko, sila na bahala sa akin. So tayo ay pupunta na ngayon ng Lagoon, mga 5 minutes lang daw. Tama ba? Tingnan natin kung gaano kabilis. 5 to 10 minutes. Kaya lang, kasi nga, dapat may dala kang pera. Kasi doon ang bayaran sa kabilang site. Ayan, so papunta na tayo ng Lagoon and ito yung view. Ganda ng water dito. Pero parang may mga community din dito sa tabihan. Okay, so dumating na tayo sa island. Ayan. And wait lang. So tayo ay sasakay na ng yellow boat papunta ng Lagoon. Okay, so ang kasama ko sa boat, kasi 7 kami, so partner. So si Kuya ang kasama ko sa boat. Ayan, ano pangalan nyo? Saad. Saad? Saad. Saad. Okay, Yes. si Saad ang kasama ko sa boat. Ayan, ano po itong lugar na ito? So, Great Santa Cruz Island. So, ito po yung main point ng lagoon. Main point ng Lagoon. Yes, so. Okay po. So, we have to transfer from a bigger boat into a small yellow boat. Ayan, so sasakay na tayo ng yellow boat. Bakit po yellow ang boat? So, yan po ang bagong pag-asa na ni-donate ni Sir Doc Anton Lim at ni Late Ma'am Gina Lopez. Ah, ito yung yellow boat Hope Hope Paddler po. Hope Paddler. Dito lang po ba yung yellow boat dito sa Santa Cruz Island? Yes, kung sa Zamboanga ito lang po. Ayan. So, we are about more than 25 to 30 yellow boats na dinonate ni Sir Doc Anton Lim at ni Late Ma'am Gina Lopez. Okay, si Ma'am Gina Lopez. Hello! So, see you later! So, babalan tayo, sir. Ayan, so sasakay na. Pero kuya, dito pag ganitong araw wala masyadong bisita. Yes, so mamaya mga 9:30 to 10. Marami na. Yes, marami na po pumapasok. Okay. So sa ngayon, kayo po yung buena mano nila. Ayun. So, Kuya, mga gaano kabilis ang gaano katagal ang boat ride natin? so maximum mga 40 minutes po. Ilan? 40 minutes, 35 minutes to 40 minutes. Ang boat ride? Yes, so maybe pag mga especially pag mga low tide ganito, sir, it takes about 40 to 50 minutes po. Pag mag-abir tayo ng binta. So may binta tayo, sir. May binta. Binta yung may layag, sir. Nag-abir kayo ng binta. Ay, hindi ko alam. Tingnan natin. Yes, So iikot-ikot lang tayo dito. Yes, so tanongin na lang natin yung kasama natin. Pag Pero gusto makakaligo nila ba mag-abir. tayo? Hindi po, sir. Ay, hindi. Hindi, Iikot-ikot lang. Ikot-ikot lang, Okay. So, pag mag-abir kayo ng binta, at least may another background tayo sa picture natin, or pag gusto nyo magbinta ride, pwede rin po. Sa 200 pesos, lahat na po kayo. 200. Yes, Sige, So, tingnan natin. Yes, kung gusto nyo, sir, para matawagan po yung kasama namin. Okay po. Okay. Ano po yung kinuha niya? Propagule. Propagio? Yes, propagule. Ano So kinakain niya? ito po yung normally na ginagamit sa mga iba't ibang lugar, which is for tree planting purposes. Tinatanim. Yes, tinatanim. Akala ko kinakain yan. hindi po, sir. Okay. Ayan, so umiikot tayo ngayon sa... Anong ang tawag dito? Ano? Bakawan. So, Bakawan. Ayan. And sobrang babaw lang ng water dito. Ayan na. So, marami na kaming naging content. Ayan. Porque sa kalato. So, by the way, ako po si Saad Jainullah, or you guys can call me Kuya Ads na lang, no? So, isa po ako sa mga DOT accredited freelancer tour guide dito mismo sa Santa Cruz Island, no? So bago po tayo pumasok sa lagoon kanina, napapansin natin that we are surrounded by the trees. At ang mga puno na yan ay tinatawag namin bakawan, or in other terms, mangrove. Now, the total area of our lagoon is more than 100 hectares. But just 1/4 of its size lang po yung pwede natin puntahan. It's because may na-identify po tayo na tinatawag nila na migratory birds. Kaya hindi natin sila inistorbo. May mga birds kasi tayo actually na galing from Australia
Canada, and some other places like Indonesia and Africa. And exactly kung bakit we have to transfer from a bigger boat into a small yellow boat na sinasakyan natin ngayon, which is the flat bottom na bangka, it's because as you could notice below you, yung mga seagrasses natin kasi, sila po yung may pinaka-importanting role within the lagoon area. At sila din po yung sinasabi natin the lungs of the sea. Kaya ganyan kalinaw ng dagat, and at the same time ganyan din po karumi ng seagrasses natin, no? So dito sa Santa Cruz Island, we have actually two different type of seagrasses. The longest one goes to eel seagrasses, and the shortest one goes to turtle seagrasses. And the seagrasses are directly grazed by a variety of vertebrates and invertebrate herbivorous such as the sea urchin, certain species of fish, turtles, and sikaw. Pero wala pong tayo sikaw dito, sir, no? So seahorse lang po ang meron tayo dito sa lagoon. Kasi pag accidentally may pumapasok na sikaw dito sa lagoon, so definitely hindi po sapat sa kanila yung tubig dagat na meron tayo dito, sir, para sa kanilang paglangoy, no? At alam nyo ba, sir, ma'am, na ang lugar na ito ay pinaka-importanting spots of the island? Dahil kung ang Santa Cruz Island ay tao at nagkaroon siya ng Facebook account tulad ni sir, ang kanyang profile picture po ay pinkisan na buhangin. Yes. Yung normally na nakikita natin sa social media na dumadaan sa Facebook natin, yun po yun. Pink. Oh. Pero ang sentro ng kanyang pagkatao or the center of ecosystem na tinatawag natin, which is the Lagoon de Santa Cruz Island. Dito kasi sa lagoon matatagpuan natin yung mga iba't ibang species. Kasama na po dyan yung bakawan natin, jellyfish, and many more, no? So right here in Santa Cruz Island, we have actually two dominant species of mangroves na tinatawag natin bakawan lalaki at bakawan babae, no? And so far, wala pa po kami na-discover na tinatawag natin baklawan. Yes, but still we are looking forward, if possible, because the generation are all open in the LGBTQA+ society, and so we respect and open for that. Because we believe in God creation and we embrace respect and equality. Kasi tao naman tayo, no? So, serious ka ito. And now we have to stuff within the area. So napaka-rich ng mangrove dito. So may mga lato at may mga So, shell. since andito na tayo sa area, at first, pwede natin yan hawakan, sir, yung si jellyfish. Upside down ng stinging jellyfish natin, sir. So pwede natin yan hawakan, sir. Basta wag lang po iangat natin sa tubig, no? Bakit po ayaw? Kasi kung anong meron na fresh air tayo dito sa mundo, yun po ang isa sa mga toxic sa kanila. Jellyfish. Yes, hawakan mo, sir, para at least ma-experience natin yung texture ng jellyfish, no? So, kawai sila to. Pwede na pumunta dyan. Yes, sir, yes, sir. Dito ka, sir. Hindi siya ano? Hindi, sir. Kahit paano yung pagkawak mo, sir, okay lang yan. Basta wag lang iangat sa tubig, sir. No? Okay lang yan, sir. Kahit hawakan mo ganyan, okay lang yan, sir. Hindi ba makati to? Hindi, sir. Kahit ako eh. Madulas. Yes, parang may naalala si sir. Madulas daw. Hindi pa naka-move on si sir sa madulas. Ang ganda. Hawakan mo, sir, para at least ma-experience natin yung texture ng jellyfish. So non-stinging jellyfish po siya, sir. Pwede natin yan hawakan, basta wag lang iangat sa tubig. 10 inches yung size ng jellyfish na meron doon sa Malaysia, sir. Kawai dito. Down nila pa. So yan din po yung ginagamit na mga primary ingredients ng mga Korean product. Yeah, so that's the end of our tour dito sa island. 4-5. Ang init. So, after the lagoon, pupunta naman tayo ng sandbar. Pero ito yung tip ko lang. So, ito medyo mainit. Magdala kayo ng sunscreen, sunblock, and payong. Yan po yung lato. Yes, so ito po yung aruting na tinatawag nila, which Aruting? is talato. Yes, so no? Yan ang masarap yung mga maliit. Yes, so natin, yun po yan. Kaya pag magsabi daw sa atin